God is good. And all the time, He is good and faithful. Mag-pray muna tayo. Father God, we just want to praise, glorify, and magnify your name in this place because of your faithfulness, your loving kindness, your steadfast love upon each and every one, upon this church, oh God. Just want to thank you for your presence in our midst. We just want to see you this afternoon, Father God, moving in your own special way. We thank you, Lord, for your now word. We thank you, Lord, that your word, they are spirit and they are life unto us, Father God. Have your way. I thank you. It's a privilege to be of use by you, God. And I thank you, Lord God, for being with me as you use me. Thank you, Lord, for the victory. Thank you for the demonstration and power of your Spirit. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Masaya ba kayo na anibersaryo ng New Life Southwood? 6 years! 6 years! God is good. God is good. Ang topic po natin ay celebrating God's faithfulness. In Deuteronomy 7:9. Now therefore, the Lord thy God, He is God, the faithful God, that keep covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. That is our God. That is His character. Know therefore that the Lord, He is God. Pag sinabing God, He is a sovereign God, the all-powerful God, the supreme God. And the word says He is a faithful God. Faithful in keeping His covenant to each and every one of us. Faithful to what He promised to each and every one. His mercy, His love upon us. And He says not only to them, kasi sinulat ito sa panahon ni Moses, but nagpapatuloy daw to through all generation. Hanggang sa atin, hanggang sa mga anak natin, hanggang sa mga apo natin, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tapat ang Diyos na gagawin ang kanyang mga salita dahil siya ay tapat. Ang kanyang pangako sa Revelation chapter 19 verse 11, He is faithful God. He is faithful and true. That is His name. Yun ang pangalan niya. Kaya sabi nga sa Timothy, kung minsan hindi tayo faithful, but God remains faithful because He cannot deny Himself. Ito siya. Ito yung katapatan niya sa atin. Kailanman di tayo pinagkulang ng Panginoon. In Psalm 119 verse 89 to 90, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. So yung word niya, hindi lamang nandito sa kanyang salita, kundi pati sa langit. Settled daw ito. Kaya hindi ito matitibag ng anumang mga salita na naririnig natin, mga prophecy na mga bagay na magbibigay sa atin ng takot. Ang salita niya ay matibay, ating panghahawakan. Kung may mga salita na sinasabing ganito ang araw, ang salita niya, ang bundo'y hawak ng kanyang mga kamay. Ano ang dapat nating ipakatakot kung ang Diyos ang kasama natin? His word is settled in heaven. Your faithfulness is unto all generation. You establish the earth and it abide. Habang nilatag niya ang mundo, nag-a-abide o nananatili ang kanyang mga salita sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. The faithfulness of God is the character of God. He is faithful in good times and even in the bad times. Minsan masaya tayo because of the celebration, yung mga nag-birthday, nagkaroon ng anniversary, mga promotion, mga increase, yung mga blessing na natatanggap natin. Faithful God. Hallelujah, praise the Lord. But also in the bad times, God is faithful. And He promised to us, never leaving us, never forsaking us. Hindi tayo niya pinababayaan. Isipin nga ang bawat isa sa atin, kailan ba tayo pinabayaan ng Panginoon? May pagkakataon bang nagpabaya
sa atin ng Panginoon. Kailanman ay hindi. Kaya nga, sabi ni James, ang sumulat sa aklat ng Hebrew, 10:23, He never leaves me or forsake me. What can man do unto me? I will not be afraid. Anong dapat mo ikatakot kung kasama mo ang Diyos? Di ba, pag minsan dumaan lang yung isang malaking tao, titingnan mo, kasaan galing, ang very powerful taon to, dapat makidikit ako. Kasi pag nadikitan ko, baka humaway anointing niya sa akin. How much more kung alam mong kasama mo ang Diyos lagi, 24/7, hindi ka iniiwan, ni pinababayaan ang kanyang salita. Kahit daw natutulog ka, He never slumbers or sleep, binabantayan ka niya. At kahit natutulog ka, ang kanyang salita, sinasabi niya, pinagpapala ka. Ganon ang katapatan ng Diyos. Hindi siya Diyos na kung ano pa man ang ayon na iniligay sa isipan mo, kundi siya ang Diyos ng salita. Kanyang salita ay tapat. Tapat ang Panginoon. And He will not lie. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. This is our 6th year of God's faithfulness dito sa New Life Southwoods. Ibinigay ang vision kay Pastor James. At ang vision na to, we see God's faithfulness. Andiyan ang vision. Asan ang tao? Si Lord ay nagdala ng mga taong susunod sa Kanya. Support sa Kanyang vision. Doon sa McDonald's pa lang, makikita mo, andun na yung mga volunteers. Andun na yung lahat, nagpupunta na sila sa mga bagay na alam nila, andun ang talent nila. Hindi si Pastor James yun. Si Lord yun. Na kumikilos sa puso ng bawat isa. Yun ang katapatan ng Diyos ibinigay kay Pastor James. Pero si Lord din ang bahala kung paano niya pupunuin ng church, kung paano niya lalagyan ng tao ang church, kung paano niya lalagyan ng upuan ng bawat isa, kung paano mag-grow ang bawat isa. Siya ang bahala. Sumunod lamang si Pastor James at sumusunod si Pastor James sa tawag ng Diyos. Andun ang volunteers. Hindi ka pinilit. Kaya nga volunteer eh. Kasi galing sa puso mo ang pagsiserve kay Lord. Nanggagaling ito sa puso na inilalagay ng Diyos sa puso mo. Andun ang provision. Katapatan ng Diyos yung provision niya sa church na ito. Magmula sa McDonald's, masarap lang umupo doon, merong mga fries, merong mga McDonald's, pero yung provision, hindi ba natin nakita yun? Yung dito sa cinema, lalong-lalo na dito sa church na to. Sabi ni Lord, dito kayo. Kasi hindi kayo pwede yung pagdating ng service, dadalhin yung mga gamit, pagkatapos ng service, bibit-bitin, yun yung sa cinema. Pero tingnan mo yung mga volunteers na yun, umagang-umaga pa lang, ando na sila, naglalagay ng mga sounds, paano aakyat ang dilim, may mga dala pa sila mga flashlight. Inaalala ko lang yung mga ginagawa ng Panginoon dito sa New Life Southwoods. Pero ang Diyos, napakatapat ang provision niya sa bawat isa. Ang bawat isa, kung maaalala natin yung ginagawa ng Panginoon, ito ang katapatan ng Diyos. Na-experience natin dito ng ating faith ay nag-increase. Itaas nga ang kamay ng hindi nag-increase ang faith. Di ba ang lahat nag-increase ng faith? Faith in knowing God. Nakilala mo ang Diyos. Nakilala mo yung position mo in Christ. Nakilala mo kung sino ka nga ba kay Christ. Dito sa church na to, nino-nurture tayo. Ini-empowered tayo. Ini-strengthen ang bawat isa. At hindi lamang yun na-strengthen, nata-transform, nababago. Sabi nga, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ito na yung bagong new life di ba? Bagong buhay kay Kristo. Hindi na ikaw. Nagtataka ka, dati matapang ka, dati magagalitin ka, dati madali kang mangamba. Pero ngayon,
dahil sa mga salita na natanggap at natamo natin sa lugar na ito. Salamat sa Diyos, binabago tayo ng salita ng Panginoon. At dito sa church na to, na-establish ang mga connection. Hindi lamang connect groups, kundi ang bawat isa. Yung relationship, pinatatag. Gawa ito ng Diyos. Gawa ito ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And we receive breakthroughs. Sino ang mga nakatanggap ng breakthroughs? Pwede bang itaas ang kamay bilang testimony ng katapatan ng Diyos? Diba, ang bawat isa may breakthroughs. Mga miracles, taas ang kamay, huwag kayong mahiya, taas natin ang kamay. Kasi ganun ang Diyos, na nabibigyan siya ng glory, nabibigyan siya ng kaluwalhatian. Kung pinatutotoo mo ang katapatan at ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Natanggap natin na maraming milagro sa buhay natin dahil sa katapatan ng Panginoon. Sa mga may sakit at karamdaman, dito natin naranasan yung paggamit ng salita ng Panginoon. Sa mga latay mo, Jesus, kami pinagaling mo na at pinadala mo ang iyong salita upang kami gumaling. Hindi mo lamang kami pinatawad, kundi pinagaling mo kami sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Ito ang kanyang salita. Ito ang nangyayari habang sinasambit mo. Ito ang katapatan ng Diyos sa kanyang salita na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Andun ang provision niya. Magugulat ka sa mga sudden list ni Lord sa iyo. Nagugulat ka sa mga promotion. Nagugulat ka kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong trabaho. Nagugulat ka dahil ito sa katapatan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mabuti. Tayo ang bawat isa ay rooted in the Word. Dahil ang ating pananampalataya ay lumalaki, sabi nga, our faith increases as we hear the Word of God. Romans 10:17, our faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya nga, hindi lamang to lagi sa praise and worship, kundi even in challenges. Hallelujah. May pinapagdaanan din ang church na to ng mga challenges. Hindi lamang ang church na to, ang bawat isa ay dumanas ng mga challenges. At makikita natin na ito ang katapatan ng Diyos, na minsan ikaw na lamang dapat humarap. Wala na ang church, wala na yung mga kaibigan mong inaasahan mo. Ikaw lamang at ang Diyos. Pero kailanman hindi ka iniwan ng Diyos. Andyan siya, pinapalakas ka. The Holy Spirit strengthened us. The Holy Spirit guide us. The one that gives us the counsel na kung minsan naguguluhan ng ating kaisipan. Ando ng Panginoon para sa atin. Hindi kanya iniiwan ni pinababayaan. Ano ba ang mga pinagdaanan natin? Kung sa buhay ko, napakarami. Kumbaga sabi nga, makulay ang mundo. Pero ang Diyos tapat, andyan siya, tapat sa lahat ng sandali. Sa buhay nyo, maaalala nyo, hindi ka iniwan ng Panginoon. Parang kala mo, ayoko na, gusto ko na mag-quit. Sobra na. Pero hindi, andun pa rin yung force na nanggagaling sa Panginoon. Tayo, kilos, andyan ako, tutulungan kita. As you pray, you have the victory. Kaya nga sabi, we have our victory through prayers. As we pray, we have our victory. Yun, dahil sa pagtawag natin sa Panginoon, andun siya. Kaya sabi, halika, kung problemado ka ba, halika, come unto me, and I will give you rest. Kung burden ka na ba masyado, kung dinadaanan mo, mga challenges, hindi ko masasabing problema, challenges. Kasi sabi sa James 1:2, count it all joy when you fall into diverse temptation, because that is the testing of your faith that produces patience. So, count it all joy. Ang katapatan ng Diyos sa atin, kala natin, Lord, andiyan ka ba? Basahin mo ang salita ng Diyos. Sabi, hindi kanya iiwan, ipababayaan. The Holy Spirit abides with us forever. Lagi siya nandyan. Acknowledge Him. Tawagin mo siya. Kaya nga, alika, lumapit ka. Call unto me and I will answer thee. Yun ang Diyos natin. Tapat sa lahat ng sandali. Tapat sa church na to sa mga dinaan ng mga challenges. At patuloy na binibigyan ng victory upon victory upon victory. Dahil ang Diyos ang nagtatag ng church na ito. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man daw tayo sa dagat o sa ilog o sa ano paman o sa mga aapoy na pagsubok.
kasama natin ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Joseph, ni Moses, hindi ako aalis dito kung hindi kita kasama kasi pinapapunta na siya ni Lord sa lupang pangako. Pero sabi ni Moses, ayoko. Kumalibang hindi, sasamahan mo ko. At ang sabi ni Lord, I will give you rest. Sasamahan kita. Ito ang Diyos natin. Hindi tayo iniiwan ni pinababayaan. Kaya nga sa Lamentation, chapter 3, verse 22, kumakanta ba kayo? Kasi ito yung sabi niya, it is the Lord's mercy that we are not consumed. Na-consume ba kayo? Namatay na ba kayo sa mga challenges? Hindi ka na bang makaugapay? Hindi ka na ba makatayo at hihiga ka na lang at iiyak ka na lang at iiyak? Ang sabi ni Lord, for it is the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion faileth not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Alam mo ba yung kanta? Great is thy faithfulness, O Lord my Savior. Diba? There is no... alam ko tunay kang matapat, aking Panginoon. Matapat ang Panginoon. Sa bawat umaga, kung parang problemado ka sa magdamag hanggang hindi ka na makatulog, sabi ng Diyos, paggising mo sa umaga, bago. Kaya harapin mo ng bago ang umaga, may gagawing mabuti ang Diyos dahil mabuti ang ating Panginoon. It is a day of thanksgiving, pagpapasalamat. Today we celebrate and thank the Lord for what He has done and what He is doing and what He is about to do in this church upon each and every one of us. As we face this new year with great expectation, knowing that the best is yet to come. Maganda ang gagawin ng Panginoon sa atin dahil mabuti at makapangyarihan ang Diyos nating buhay. Hallelujah! Ano ba ang kaimportante na, hallelujah. Gaano ba kaimportante ang thanksgiving? It is honoring, giving reverence to God, recognizing what He has done for us. It is an expression of our heart, an expression of our heart's gratitude from the heart. The word thanksgiving is mentioned 76 times. In Psalm 110 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Be thankful to Him and bless His name as you enter. Lord, paano ba ako magpe-pray? Hindi na yata ako marunong mag-pray. Paulit-ulit na lang ako. Bakit hindi sabi niya nga, enter His gates with thanksgiving? Ano ang dapat mong ipagpasalamat sa Diyos? Sabi niya, and bless His name. Sino nga ba siya? Siya yung Diyos mong healer. He is your Jehovah Rapha. Lord, salamat. Yung kanina sumasakit ang ulo ko, ipinag-pray ko, wala na. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat din, Panginoon, kasi namumroblema na akong tuition fee na, bayaran na. Pero Dad, sabi mo, Lord, you will provide. And God is faithful. God is faithful and He will provide. He is the great provider. Kung ang mundo nga provide niya, ano pa ang pangangailangan ng bawat isa sa atin? Kung pinoproblema mo, Meralco, kung pinoproblema mo, magtiwala ka sa katapatan ng Diyos. Hallelujah. Kung ikaw naman, sobra ka ng kinukondem ng mga ginagawa at nangyayari sa iyo, na halos condemned ka, sabi nga, God is greater than our hearts. Andun ang katapatan at kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. He is our righteousness. Na ikaw ay binigay bilang ito'y binigay sa atin, regalo. Hindi natin paghihirapan. Regalo ng Diyos, ang katwiran niya, ibinigay niya, ibinalabal niya sa bawat isa sa atin. At kung may labanan, alam natin, andun ang victory. Bakit hindi ko maranasan ang victory? Magsimula ka magpuri. Magsimula ka magpasalamat sa Panginoon because He is our banner of victory. Siya ang ating tagumpay na pagtagumpayan na ito sa krus ng Kalbaryo. And He is our shepherd.
Kung siya ang shepherd natin, hindi tayo magkukulang. Hindi tayo mangangamba. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Magkukulang ka ba kung sinabi niya, I shall not lack? Paniwalaan mo. Paniwalaan mo ang sinabi niya. Huwag mong paniwalaan ang nakikita mo, paniwalaan mo ang sinabi niya at sambitin mo to. Sambitin mo to palagi dahil dito na i-establish ang salita niya sa puso mo. Hindi lamang sa kaisipan mo, kundi sa puso mo. Kung wala ka nang alam na pangalan niya, tawagin mo lamang daw si Jesus. Jesus help. Diba? Ganun ang kabutihan ng Diyos. And thank Him for everything that He has done. Be thankful. Count our blessing. May pamilya ka, pasalamat. May trabaho ka, pasalamat. May bahay ka, pasalamat. May mga anak ka, pasalamat. Tatanungin mo, anong dapat kong pagpasalamat? Andito tayo sa church, nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos. Ini-encourage tayo ng Panginoon na magpasalamat sa Kanya. Dahil kahit si Jesus, sinasabi sa salita ng Diyos na yung 10 pinagaling niya, isa bumalik, asan yung siyam? So makikita natin, yung Thanksgiving, napaka-importante. As we thank the Lord, we magnify Him. Pag pinapasalamatan natin ang Diyos, lumalaki siya. Hindi yung problema ang lumalaki. Ang Diyos ang lumalaki. Nababago ang focus natin. At miracles happen and things change. Kaya nga sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for it is the will of God in Christ Jesus. Hanap ka ng hanap, ano ba will mo sa akin, Lord? Ano bang gusto mo sa akin, Lord? Pasalamat. It is the will of God in our lives. Magpasalamat. 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 Kaya nga sabi, do not be anxious for anything. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God. Instead of complaining, instead of murmuring, instead of grumbling, instead of fault finding, start thanking the Lord. For all His promises is yes and amen. Count your blessing, not your problem. As we celebrate this Thanksgiving, this 6 years of anniversary, we thank the Lord for our family, for our pastor. Nagpapasalamat kami, tinarigan niya dito si Pastor James, and he needs prayers. He needs prayers. Pray for him because ginamit siya ng Diyos bilang vessel para tumatag tayo, para pagpalain tayo ng Diyos, para marinig niya natin ang mga salita through him. Pray for him, for his family. Pray for Pastor James kasi mas marami ang atake ng pastor, di ba? Pero kung andyan tayo sama-sama, andun ang tulong ng Panginoon. Tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. And God is blessing this house. In Psalm 133:1, behold, how good and how pleasant it is to dwell together in unity. It is like a precious ointment upon the head of Aaron that ran down onto his skirts. May naunawaan po ba kayo sa mga sinasabi ko? Baka napakabilis po. His garments as a dew of Hermon and descended upon Mount Zion. For there the Lord commanded the blessing even forevermore. Yung pala yun, ano? Habang nag-gather tayo dito sa loob ng church, the Lord commanded His blessing. Magmula kay Pastor James, sa bawat isa sa atin, hanggang sa pinakabata, dumadaloy ang pagpapala. Ito yung salita niya, hindi niya pwedeng biguin, hindi niya pwedeng i-forsake, hindi siya pwedeng magsinungaling. Pagpapalain at pinagpapala ang bawat isa. Kaya nga sa do not forsake the assembling of ourselves together, as a manner of some is exhorting
exhorting one another, building one another up, for we see the day approaching. Nagpapalakasan tayo dito, hindi ba? Di ba pag minsan problemado ka na, pumunta ka lang sa church, maupo ka lang doon, parang lahat ng problema mo nawala. Pinapalakas tayo. Kaya nga as we gather here together, sabi nga, exhort one another, build one another up. Magkakapatid tayo sa Panginoon. We belong to the family of God. In Psalm 27, kaya nga sabi ni David, one thing I have desired of the Lord, and this is what I ask, that I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. For in the time of trouble He shall hide me, He shall set me high upon the rock. Ito yung hinahanap ni David. Yung lugar na kung saan mapupuno siya ng presensya ng Panginoon. Ito yung lugar na kung saan, kung parang sugatan ka na, dito marirestore ka. Kung dito problemado ka, ma-enlighten ka, maka-counsel ka. Yun yung mga commandments of the Lord. Ikukuman niya ang blessing sa bawat isa sa atin. Kaya nga, Psalm 84, sabi, better in the course of the Lord, kesa kung saan-saan ka nandoon, namamasyal. Problemado, hindi mo makukuha yan. Sabi mo, pera ka, pasyal-pasyal. Pero wala pa rin yung joy. Enjoy mo sa presence ni Lord. For in the presence of the Lord, there is joy forevermore. Hallelujah. Kaya nga, we are the church, the redeemed of the Lord. This 6 years anniversary, we gather. Pag sinabing kanuniya, ito yung assembly, ito yung pagsasama-sama ng lahat ng mananampalataya. Ano ang ginagawa nila? They band together in love. In love. In love. The fellowship. Andun yung companionship. They experience, yung sinishare nila yung lahat ng experience nila ng goodness ni Lord. And there is mutual support. Diba? Kung problemado yung isa, sister, pag-pray kita. Sister, anong pangangailangan mo? Andun agad. Magkakapatid, diba? At sabi nga, isineshare natin ang iisang belief natin kay Lord Jesus Christ. And also it implies deep connection and sense of belonging. Di ba? Welcome ka dito sa church na to. Hindi ka nag-iisa, ay, pumasok ako dito, hindi man lang ako nakita nila. Nakita ka ni Lord. At tandaan mo, welcome dito ka. Welcome ka dito. Well, mahal ka namin dito. Ang bawat isa nagmamahal. Tanungin mo, kilala mo ba yung katabi mo? Kilalanin mo naman siya. Kasi magkakapatid tayo. Tanungin mo nga muna pangalan niya, di ba? Magkakakilala ba tayo? Bilang magkakapatid, dapat magkakakilala tayo. Amen? At gusto niya ba ng istorya kahit maikli lang? Isang istorya. Sabi nga, may isang bahay. Sabi nung bubong, magaling ako. Kasi, ang tawag dito, ako ang nagko-cover sa bahay na to. Sabi naman ng bintana, lalo naman ako. Kasi bago sila pumasok, ang hagin pumasok, ano pa man, andyan ako magpuprotekta. Ang sabi naman ng pintuan, lalo naman ako, importante ko. Hindi kayo makakapasok kung walang pintuan. Ang sabi naman ng bedroom, sabi niya, lalo wala kayong paghihigaan kung wala ako. Eto na ngayon, sabi ng pako, lalo na akong pinaka-importante. Kung hindi kayo nakakabit sa akin, wala kayo, sabi ng pako. Dumating ang malakas na bagyo. At malakas siya na parang may whirlwind. Anong sabi nila? Asan yung magagaling? Sabi nila, kapit! Kapit! Ganon din tayo. Walang magaling. Walang magaling. Ang bawat isa, kailangan ang bawat isa. Magkapit-kapit tayo. Hindi tayo masisira kung may unity. Sabi nga, kung may unity, God ordained the blessing. Kapit-kapit. Kapit-kapit. Kailangan natin ang bawat isa. Ipanalangin natin ang bawat isa. Encourage natin ang bawat isa.
Hindi tayo dadating sa 6 years na to kung hindi sa katapatan ng Diyos at ang Diyos nais niya bilang mga anak. Di ba pag ang bahay mo magulo, nalulungkot ka? Gaano pa ang Panginoon? Nais niya ang bahay niya united, unity. Kaya nga nung dumating ang Holy Spirit, sabi nga, they were all in one accord, iisa. Ganon din ang bawat isa dito. Walang magaling. Ang lahat nagsiserve dahil kay Lord. Dahil mahal si Lord. At ang pagsiserve, sabi nga, serve the Lord with gladness. Ito ang ating 6 years of anniversary. Ito ang 6 years na inaasahan sa atin ng pagkakaisa. Pagmamahal sa bawat isa, kilalanin at panalangin natin ang bawat isa at patuloy nating mararanasan ang kapangyarihan niya. Hallelujah! God is good! Hallelujah! Isa na lang po. Sabi nga, sa Old Testament, sa Genesis pa lang, sabi nga, nung ginawa niya lahat ng sinabi niya, pero nung gawin niya yung tao, ang sabi niya, let us make, so let us, tatlo sila, let us make man according to our image and likeness. So, dito makikita natin how important we are to God. How the Lord loved us. Kasi yung lahat sinabi niya eh. Pero tayo, kumuha siya ng sabi nga, ng dust. At pinormahan niya tayo sa kamay niya. Hiningahan niya tayo galing sa Kanya. Mahalaga ka. Mahalaga ang bawat isa. At dito pa lang may word na agad siya. And He blessed them. Ang word dito, God blesses His people. Gusto ng Diyos pagpalain ka. Kaya alisin mo ang lies and deception of Satan na, Lord, hindi mo yata ako gusto i-bless. Bakit ganito? Huwag ka magtanong, do not grumble, magpasalamat ka. And God is good. He blesses His people. Kung sa Old Testament, makikita natin how nagbigay siya sa Deuteronomy 28, ito yung mga blessing na to, mamili ka, itong cursing na to, mamili ka, pero gusto ko mabless ka. Piliin mo to. Sabi ni Lord, piliin mo na mabless ka. Ganun din ang Diyos. Gusto ka mabless. Gusto ka niya mabless. Kaya nga, binigyan niya pa si Aaron ng word. Ganito mo i-bless ang Israel. Sabi niya, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Shalom. Yun, isipin mo, siya pa nagbigay kung paano mo i-bless ang Israel. Itong sinabi niya kay Aaron. May blessing. Paano naman kami? Wala naman kami sa Old Testament. Nasa New Testament na kami. Konti na lang po. Ephesians chapter 3, verse 5 to 11. Kung babasahin natin ang Ephesians, ito yung position ng church ngayon. Ito tayo. Sabi nga sa Ephesians chapter 5, verse 3, verse 5 to 11, God has already blessed us. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, because He has blessed us. Ang bless us, past tense na. He has blessed us with all. Lahat daw. Anong hinahanap mo? Isa lang, konti lang, tatlo lang, apat lang. With all the spiritual blessing in the heavenly places with Christ. So you are already blessed. Kung sinasabi mo, Lord, kailan ang blessing ko? Bless ka na. Kunin mo, i-claim mo, hawakan mo, panghawakan mo lahat ng mga promises niya. You are already blessed. Pinili ka. Pinili tayo ng Diyos. Before the foundation of the world, predestinated tayo bilang maging anak niya. Inadapt daw niya tayo bilang children of God. We are accepted in the beloved. Kung tayo sa tingin natin sa mga kamag-anak natin, may mga bagay na hindi tayo na-accept, pero si Lord accepted tayo. Sino man tayo sa tingin man natin, unworthy tayo. Pero si Lord, He see us worthy, valuable in His sight. Ganun kabuti ang Panginoon. And we are accepted in the beloved. We are redeemed by His blood. Tinubos tayo.
ang bawat isa. Kung baga, nagsanla ka ng bahay, kailangan bayaran mo ito ng malaking halaga. Gaano pa kaya ang buhay mo na nakasangla kay Satanas? Kaya mo ba mabayaran ng yaman mo, ang pagkakasanla mo kay Satanas para ma-exempt ka sa hell? Hindi, di ba? Walang makakagawa nun kundi ang Panginoon who is our Redeemer. And our Redeemer lives. Buhay si Jesus. Ngayon, our Redeemer lives. And He redeemed us. Binayaran niya ang pagkasangla natin. Ang bawat isa, binayaran mula sa pagkakasangla natin kay Satanas. We are redeemed by His blood. Forgiven by His blood. Cleansed by His blood, sanctified by His blood, justified by His blood. That is how God loved us so much. Ito ang stand na natin ngayon in Ephesians. Basahin natin kung sino nga ba tayo. And we have obtained an inheritance. Isipin mo yun. Hanap ka ng sana taga magmamana ako ng SM. O sana akin na lang yung malaking lupa dyan sa harap, di ba? Pero tagapagmana tayo ng Diyos. We are co-heirs with Christ. We are the seed of Abraham. That's who we are in Christ. Alamin na natin kung sino tayo. And we have been sealed by the Holy Spirit. Sinelyohan ka. Sabi nga, it is, kumbaga nag-down ka sa bahay, sabi nga, may earnest money ka. Di ba? Bumuha ka ng bahay, kailangan may earnest money. Ito, ang sabi, we are sealed by the Holy Spirit, which is the earnest. Ito yung parang pinaka-deposito. Deposito. Para sabi nga, sa ating kaligtasan, andito ang Holy Spirit sa atin. Hindi tayo niya iniiwan. Pansinin naman natin siya kasi siya lang ang makakatulong sa atin. He is our helper. Sabi niya nga, hindi kayo magiging orphan. Dadating, sabi niya, ang tulong sa inyo, ang Holy Spirit. Kaya nga, we are celebrating our 6th anniversary with God's faithfulness and thanking Him for His goodness. And He wants to bless each and every one. Gusto ba nating mabless ang bawat isa? Amen. Hallelujah. Kaya nga ang sabi niya sa 3 John 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper. Sipin mo yung gusto ng Diyos mag-prosper ka. Ikaw mismo, minsan ninonolify mo ang pananalig mo. Lord, hirap na ako. Ang sabi niya, gusto ko na mag-prosper ka. And be in health. Gusto niya maganda rin ang katawan mo. Malakas ka, malusog ka, pinagaling ka ng Panginoon. Even your very soul prosper. Yung iyong kaisipan na kaisipan ni Kristo ang mangyayari sa iyo. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo. Sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Sa church na ito na itinatag mo, Panginoon, at marami pang anibersaryo hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat po sa iyong katapatan at patuloy, the best is yet to come. Marami ka pang gagawin sa church na to. Ang mga vision na pinagkaloob mo, mangyayari ito dahil you want the best for each and every one. We thank you, Lord, for answered prayers. We thank you for healing, Father God. We thank you for your provision. We thank you, Lord, ang presence mo sa buhay ng bawat isa, sa church na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.